Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Umaalab ang plenaryo matapos ang matinding pagsabog ni Congressman Marcoleta laban kay DOJ Secretary Boying Rimulya. Sa kanyang privilege speech, maraming binatikos ni Marcoleta ang umano'y pag-abuso ng kapangyarihan at kawalan ng hustisya sa ilang kaso na hawak ng Department of Justice. Ayon sa kanya, tila ba iilan lamang ang pinapaboran at ang iba na may agad hinahatulan kahit wala pang sapat na ebidensya. Hindi nagpatinag si Marcoleta at diretsahang sinabi na ang DOJ ay nagiging instrumento umano ng pang-aabuso sa halip na magsilbing tagapagtanggol ng katarungan. Sa gitna ng talumpati, lumutang ang panawagang papanagutin si Rimulya at iimbestigahan ang kanyang mga naging desisyon. Bukod dito, iginiit ni Marcoleta na tila lumalabag ang kalihim sa prinsipyo ng due process na isa sa mga pundasyon ng batas. Dahil sa matitinding akusasyon, umani ng ingay at pagkagulo sa kapulungan. Ilang miyembro ng oposisyon ang sumang-ayon kay Marcoleta at nanawagan na magkakaroon ng masusing imbestigasyon laban kay Rimulya. May ilan namang nagsabing ito'y political stunt lamang. Subalit lalong uminit ang usapan nang umugong ang posibilidad na dalhin sa korte ang kalihim. Sa ngayon, mainit pa rin ang sitwasyon at wala pang malinaw na direksyon kung ano ang susunod na hakbang. Ngunit ang malinaw, nagdulot ng matinding pagkakabahala sa publiko ang balitang ito dahil kung totoo ang mga akusasyon, maaaring ang humantong sa kulungan ng mismong kalihim ng DOJ. Tanong ng bayan, may hustisya pa bang maaasahan o tuluyan ng mawawala ang due process sa bansa? At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Banggitin ko lang that a good name is always to be chosen than great riches. At masakit man isipin na dinrag ang malinis na pangalan ng representasyon na ito, lalo na being a member of the Jesus is Lord Church. Gusto ko pong sabihin, there is always time for everything. At salamat sa aking mga kasamahan at this committee for clearing this out. At gaya ng sabi niyo, Mr. Chairman, huwag na nating pagsagaan ang mga sinungaling. Thank you, Mr. Chairman. Dapat siguro palitan niya yung pangalan niya, Blyce na lang, Blyce. Yeah. Your Honor. Mr. Chairman. Yes, the Senate President. Yung mga banat nitong si Senator Joel Villanueva, ramdam ho natin yung gigil eh. No? Kayo ba naman mapagbintangan? Nakasali sa payola dyan sa issue ng flood control na yan. Tapos wala mang nailatag na ebidensya. Tapos ginasa kayo doon sa House of Representatives. Talagang manggigigil ho kayo mga kababayan. Recognized. Thank you, Mr. Chairman. Just to highlight what you said to our colleagues na wala akong mapipiga dito kay Mr. Hernandez, but for the information of Mr. Hernandez and for the public, I just received moments ago a subpoena ducis tecum for you, for your records and your subpoena testificandum from the independent commission. You are set to testify to them. So I suggest you collect your thoughts. Masyado ho nilang hinahype yung independent commission. Nakakatawa ho. Wala hong ngipin yung independent commission na yun. Kasi mantakin nyo, ang pumili ng mga miyembro ng independent commission, itong si Marcos Jr. Ang most guilty dito sa issue na to, si Marcos Jr. Kanino ho ba under ang DPWH? Kay Marcos Jr. Ang mangyayari dito, dahil siya presidente, dahil siya ang pumili ng mga miyembro ng Independent Commission, siya yung pumili ng advisor, private advisor o consultant, yung si Magalong, siyempre yung nag-appoint dito sa mga individual na to, hindi naman ho nila hahabulin. At ang nag-appoint, si Marcos Jr., maliwanag ho yung mga kababayan. Tell the truth, because the independent commission is a different story from in aid of legislation that we are doing here. I already received the notice, and I will write an authority for the Sergeant at Arms to bring you to the Independent Commission inquiry. Opo, maraming salamat. Sayang ho, no? Wala ho tayo dyan sa September 21. Kung nandyan ho sana tayo, malamang makakadalo ho tayo dyan sa mangyayaring rally. Pero
Kahit wala ho tayo dyan, kahit isa nyo ho si PH Update sa mga lalabas sa kalsada, sa mga nananawagan ng ika nga maitigil na ang korupsyon sa ating bansa. Punta ho kayo mga kababayan, yung mga pupunta dyan sa Luneta, ingat ho kayo. Yung mga pupunta dyan sa EDSA, isa lang naman hong ating panawagan. Maliban na lang ho dun sa mga makakaliwa. Huwag ho kayo magpaloko. Kung meron ho kayo sasamahan, mas okay na hong kasama yung mga may prinsipyo, mga dilawan at tinklawan. Yung mga may prinsipyo, hindi yung kagaya ni Christian Isguera, di ba, yung mga dilawan na yan, walang mga prinsipyo yan di ba? Yung mga merong prinsipyo na talagang nananawagan ng pagbabago sa ating bansa. Wala hong kulay dito sa pagkilos na to. Kumbaga yung talagang mga nagmamahal sa Pilipinas, lumabas ho ngayong mga panahon na to dahil talagang pagka natapos tong korupsyon na to at napanagot yung mga magnanakaw na politiko, malamang sa malamang meron pang pag-asa Pilipinas. Now, Mr. Chairman, another thing, if there are no questions for the Secretary of Justice, we may excuse him because we made it a point that the Secretary of Justice, through the help of our colleagues here, especially Senator Marcoleta, to find out from one of our resource persons, in this particular case, Mr. Diskaya, find out what In fairness naman, kahit na asama ng ugali ng Boying Remulla na yan, kaibigan ho talaga yan itong si Senator Rodante Marcoleta. Noon hong panahon na nasa House of Representative pa itong si Sendante, talagang kasama niya ho yan. Lalo na nung nagkaroon ng gisaan diyan sa issue ng ABS-CBN. Isa ho yang si Boying Remulla sa mga talagang nakatuwang nitong si Senator Rodante Marcoleta. Kaya tayo talagang nagtataka kung bakit ano bang maasa bagay, ano ho yan kumbaga impluwensya, pera at kapangyarihan, ambisyon. Yan ho talaga nakakasira ng ulo yan. Yung sobrang siguro sumobra sa ambition. Pero atin lang naman ho dito, sa mga susunod na panahon, kilalanin na ho natin ng maigi lahat ng mga politiko, lahat ng nakitaan ho natin na may problemang mga leader ngayong mga panahon nitong si Marcos Jr. Kagaya nitong si Iskul Bukol, yan si Ping Lacson. Pero in fairness tayo naman ho kasi pagka okay naman pinupuri natin yung pagkandak ng hearing nitong si Senator Rodante Marcoleta. Magaling ho talaga yun. Yung sa Blue Ribbon, mamatakin nyo. Hindi niya man inalok na siwalat itong mga Diskaya. Kusa ho silang loob na nagsabi na, sige, sasabihin na namin ang aming nalalaman. Pero itong kay Senator Rodante Marcoleta, Senator Ping Lacson, okay din naman. Kahit pa paano, pero mas mahusay ho yung kay Senator Rodante Marcoleta. Pero kaya hindi pwedeng sabihin na ito dating pulis, investigador. Kaya kahit na may abogado, dito na ako, kahit hindi abogado, magaling mag-imbestiga. Hindi naman ho ganun. Yung banat nitong si itong si Senator Senate President Tito Soto. Mahusay ho yung kay kanina, yung kay Ping Lacson. Pero hindi, kaya naman, nakita nyo naman ho mga kababayan kung paano. Kasi yung unang emosyon, kahit ano pang sabihin ho nila, doon sa pagkandak nitong si Senator Ping Lacson, Senator Rodante Marcoleta ng kanyang Blue Ribbon Committee ng siya person. Yun yung unang alagwa, doon maglalabasan ng emosyon. Yun yung magsiset ng tono ng kabuuan ng pagdinig. Maging itong kasalukuyang pagdinig niya sa Blue Ribbon. Marami ho silang kinonsidera doon sa mga nagdaang pagdinig. Kaya ganito ang mga nangyaring tanungan. information, he can give more to the committee and to the Department of Justice. And so after that meeting of Secretary Remulla, we may excuse him if there are no questions. Mr. Chairman, I have a few questions for the Secretary. Senator Bang. May I ask my questions to the Secretary? They're just few. Go ahead, please. Okay. Secretary Remulla, magandang hapon. Magandang hapon. Si Bambini. Welcome po sa Senado. Ayan ako ito na ho. Dito talaga, hindi, lang to kumbaga sinend sa atin to Sinend sa atin yung caption puro, ang tawag dito, due process. Doon lang ho talaga tayo na-trigger doon sa due process. Hindi na ho talaga tayo dapat gagawa ng reaction video. Nasa galaan ho tayo mga kababayan. Di ba? Nasa galaan tayo.
Ngayon, isinend sa atin, nanggigil ho tayo dun sa due process. Kesyo kailangan daw mabigyan ng due process. Ganon, pagka magnanakaw, may due process, ganon. Kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala pang napatunayan. Pare-parehas lang ho yung mga akusado. Pero kay Tatay Digong, wala man lamang kahit 10 oras para hintayin yung petition sa Korte Suprema. Anak ng toka, kakagigil. Senator Bongo, kasi siya yung... Okay lang, sige, thank you. Thank you, Senator Go. Secretary Remulla, maaari po bang magbigay kayo ng update pagdating sa mga kaso na na-file na o ifa-file pa natin sa mga kasabwat dito sa napakalaking korupsyon na nangyayari sa ating bansa? Ayan. Yung mga Storya. final po kasi ni Secretary Dizon went straight to the Ombudsman. So hindi po namin hawak yon. Ang ginagawa po namin ngayon, we have collated 5 cases already to the Ano ba NBI. yan? And then nag-meeting po kanina sa DOJ about the cases that we will be filing very soon on this matter. And these are the ghost projects. Yun po yung unang aming inuna. So uunahin niyo po yung Ghost Project. Isusunod po ninyo pagkatapos ng investigasyon ni Secretary Dizon yung mga severely substandard. Yes, sir. The substandard will come next. And of course, yung sistema po na ginagamit para ho sa conspiracy, kasi para ho conspiracy, we're looking at that angle first. Kasi it's like a conspiracy between some people from DPWH, contractors and legislators, and probably some other people. Secretary, Yun po ang pinag-aaralan. ang hinahanap po ng taong bayan, lahat ng mga kasangkot ay managot, no? Naku po. And I trust that the Justice Department will do that. Pero ang isa rin pong hinahanap ng tao, yung mabilisang agaran at mabilisang aksyon, no? The President mentioned this flood control during the SONA Day. July 28 po yon. So July 28, it's already September, baka po Naku. magdadalawang buwan na po yan. Naiinip na ho itong si Bambini. Anak na to. Naiinip. Ito naman kasi, nasanay kasi sila sa iyo, Secretary Boy. Di ba? Nasanay ho sila sa iyo na pagka binigyan ka ng assignment, mabilis pa sa alas 4, nare-resolve mo. Dito sa isa na to, bakit ang tagal? Kaya Tatay Digong, pagbaba ng aeroplano, lipat siya dahil. Dito sa mga magnanakaw na to. Ilang ano na kailan pa ba yung sona niya? June, di ba? June pa yung sona niya. Anong araw na ho ngayon? Anong petsa na? September, July, August, September. 3 buwan. Kaya Tatay Digong, oras lang. Pambihira, oo. Hinahanap po ng tao yung lunas dito po sa isyong ito. So can we get a commitment na isa po ito sa priority ng DOJ at binibigyan po ito ng tamang pansin? At yung korupsyon po nakikita natin ay mahanapan po natin ang tamang solusyon at yung mga managot ay talagang makulong at makasuhan? Ayan. We make that commitment to the Filipino people. Hindi ho namin pababayaan ang kasong to. Ayan. At ito po'y Papogi muna, papogi para sa ombudsman bet mo. Papogi muna, Brad. Papogi ka muna. Ang tokwa, nangayayat ka na naman, oh. Yan ang problema, bumabagsak katawan mo, oh. Oh, ako pagka nakikita ko nangangayayat, iba ka kasi yung pumapayat dahil nagpapapayat. Iba usapan yung. Diba, kunyari, ikaw talaga yung nagpapapayat, pumapayat ka, magandang ano yun, magandang sinyalis yun. Kumbaga, yung pinaghihirapan mong magpapapayat, hindi naman ho madaling magpapayat. Diba? Madaling magpataba pero magpapayat, mahirap. Diba? O yung pagka nagpapataba ka tapos namamayat ka, kagaya nitong si Boy. Kasi malaki talaga katawan niya, bulky yan. Tingnan yung mga lumang picture niya. Medyo mataba yan. Ngayon, dati nakikita ko na medyo namumula-mula na kutis, tapos medyo lumalaki. Ngayon, pumapayat na naman. Ano ba nangyayari, Brad? Pataba. we will pursue it to the very end. Hindi ho kami matutulog dito. Ayan, Like that, what we do with the other Sabi ko cases, talagang minamatsyag po namin, tsaka tinatsaga po namin ang bawat araw para Ayos, ma-build up namin ang cases. Kasi ang kailangan po talaga case build up. Pag hindi ho na case build up yan, mawawala po yung kaso. Kailangan po nakahanda pong ebidensya and always ready for trial when we file it. Yes. Chairman, last 2 questions. Unang-una, may timeline ho ba kayo? May internal timeline po ba kayo ng pag-file ng mga kaso sa mga nasangkot po dito? At pangalawa, ano po yung inyong working relationship with the ICI? Meron po ba kayong pag-uusap na tungkol sa sino ang magpa-file, ano yung mga proseso, o parallel po ang ginagawa nyo ng ICI? Ano ho yan? Kasi ang mangyayari po rito, we are also the prosecutorial arm of the ombudsman. Kaya ang
ang ICI po will, ng kanilang mga findings will go to us for proper disposition. And of course, some of them will go straight to the Ombudsman. But at the same time, yung aming pong research, ipoprovide namin sa kanila para wala hong duplication so they can have their findings faster. Kasi para hindi na ho sila pa ulit-ulit. Yung aming pong nahanap na, papavalidate namin sa kanila para mag-share na lang po kami ng resources. So meron na pong working relationship. Hindi pa ho kami nag-uusap, pero madali na po yung kasi kaibigan ko naman po si Babe Singson. Ayun. Secretary, may Kaibigan niya daw ho yung isa sa mga yung laging makabanat sa nagdang administrasyon. Yung si Babes, yung kesyo natigil daw yung geotagging ginagawa yun eh. Ay hindi, mali pala. Ganito pala yung narrative nila. Geotagging? Hindi naman kay Duterte yan, kay Babe Simpson pa yan eh. Anak ng tokwa. Hindi ko lang ho alam mga kababayan ha, pero nung panahon ni Panot, alam ko, hindi pa ganun ka-high-tech anong geotagging. Meron namang meron namang mga satellite, pero yung tipong kumbaga kinakapitalize ng mga siguro Amerika pero Pilipinas yun. Hindi, kung meron talagang ganun, wala naman ho tayong problema. Pero yung tipong nung panahon nitong si Mark Villar, doon talaga ika nga na maximize, na utilize yung mga ganyan klaseng teknolohiya dahil naging epektibo. Babe Simpson, gano'n? Okay. question earlier, my last question, yung timeline po, kasi yan po yung hinahanap ng tao. Kailan po magkakaroon ng full revelation? Hindi, problema kasi kay PH, marami pa sakali. Hindi tayo napupunta doon sa ika nga, let's skip to the good part, di ba? Yun lang lang. Sige nga, aminin niyo mga kababayan. Nandito kayo sa video na to dahil lamang dito sa bahagi ng video na kung saan makikita nyo kung gaanong nakakagigil itong si of all of the findings, mga kasuhan, mga mahuhuli, mga mananagot. Meron po ba kayong internal timeline sa DOJ? I'm sure na pag-uusapan ninyo na dapat before this month, meron na tayo mga na-file po. Ang due process po will make us will give us the earliest window at 40 days to 60 days. From now? Yes, sir. Yes. 40 days from now. That's due process, sir. Kasi magsasabihin tayo na sa PINA, tapos magbibigay po sila ng affidavits. So, yun po yung pinakamabilis, kumbaga. 40 would be the fastest. And at 60 would be safe. And Secretary, so thank you for that, Secretary. Thank you 40 days pala ha. Para sa mga nasasakdal sa mga pinaghihinalaan. Dito pinaghihinalaan. Yung kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte, akusado pa lang ho siya. Dito sa mga flood control issue na to, yung mga congressman, yung mga contractor, mga district engineer, mga akusado din sila. Pero dito, nakawan ang pinag-uusapan ho natin. Hindi yung presidente na mayroong vision na kung saan ang Pilipinas malinis dito sa illegal na droga na to. Hindi man lamang ho siya nabigyan ng ibinibida nitong si Boying Remulla dito sa video na to. At dahil ho dyan mga kababayan, papasadahan na ho natin. Kasi baka hindi na natin mapasadahan bukas to eh. Ito. Dito ho tayo interview. Ito ramdam ko to eh. Kasi dito tayo. Interview nitong si Ma'am Pinky Web dito kay Senator The Good One. Ayan. Pero naniniwala ako sa ikabuturan ng puso ho natin na yang si Senator Jingo at ito si Senator JB. Okay na yan. Hindi ko alam, no? Ano naman eh. Hindi ko, sa bagay, no? Magkapatid yan. Ika nga nakikita. Hindi natin malaman, no? Kahit na paano ang dating Senator JB huwag ka naman sana magalit ang dating parang ang dating sa ating mga kababayan parang di mo kapatid si Senator. Hindi, yung mga demeanor niya daw na magtanong siya dun sa hearing. Napanood ko na yung mga cut-cut na mga video. Yung mga cut-cut na mga video dun sa hearing, napanood ko. Kung paano to magtanong, hindi ko alam. Marami nagsasabi na parang hindi niya raw kapatid. Ako kasi, halimbawa ako, kung kapatid ko, senador. Halimbawa, senador kapatid ko, meron na siyang pinagdadaanan. Kahit pa paano, kung alam ko naman talagang personal mo na. Tol, wala tayong problema dyan, ha? Kahit hindi na magkasundo.
Wala tayong problema dyan, ha? O sige, pag ako na nagtanong kahit pa paano, babaling natin ng konti yan, di ba? Babaling tayo. Pero siguro mo, Brad, wala akong problema kasi nakakaya sa mga kababayan natin. Ngayon, kung may problema ka, mananaig ka lang ko. For the sake na ika nga, courtesy na lang bilang kapatid ko. Hindi naman siya kinukonsinti kita, pero kung meron dyan, lalabas naman katotohanan. Hindi na para manggaling sa akin. Di ba? Yung tipong ganun eh. Pero ito si Senator JB eh. Kasi bagay, doon pa lang pala sa branding niya, doon sa kampanya niya, doon pa lang sa branding talagang sineperate na niya eh, sa kapatid niya. The good one eh. Pagdating ka dito kasi the bad one, JB. Okay lang yan. Time. Yeah. Hi, Pinky. Good evening. Pinky. Nice to be back on point. And nice to say hello to your viewers. Hindi, And your pero ano yan, idolo yan. Rider din ho yan, rider yan. Kaya idolo. Mga rider, idolo natin. Basta yung mga hindi kamuti hindi kamuti rider. listeners. Thank you for your time. Sir, during the hearing, sa pagkahaba-haba po nung hearing, yung point po na kayo po ang nakapagpaamin dito kay Bryce Hernandez regarding this kickbacks or yung hatian, wherein he finally revealed that ang sabi po niya, tig 20% ang kanilang nakukuha, si Bryce, si JP Mendoza, Paul Duya, and 40% daw kay Henry Alcantara. What was your reaction when you heard this? Well, it seems, Pinky, that they are all part of it, no? Henry Alcantara being the district engineer and si Bryce being the assistant then and the JP Mendoza, they were all part of this collusion, no? In this notorious engineering district in Bulacan. So what's happening right now, Pinky, is that they're already finger pointing at each other on who's really the mastermind of this scheme. And the good thing about it, Pinky, as you said, kahit paano umamin si Bryce about yung sharing. And the previous hearing under Senator Marcoleta back then, they umamin din siya, no, that they really existed, the ghost projects, and it was him and JP Mendoza that really had this modus, but under the instructions of DE Henry Alcantara. That's according to Bryce. Yeah, so actually that's where I wanted to go. Because from the time that I was watching the hearing today, and even during the House hearing, and I believe even the previous hearing at the Senate, in my mind, sir, and you are free to correct me if I'm wrong, is that it seems that all the questions are mostly asked kay Bryce Hernandez po, at hindi po sa kanyang boss, si Boss Henry. Kasi si Bryce, ang ganda nung arangkada niya sa kay The Bad One. Hindi, pero naniniwala ako na ika nga safe na yan si Senator Jinggoy, di ba? Ika nga, sinabi na ni Sen Marcoleta, pagka si Sen Marcoleta na nagsabi ng gano'n, pangalawang hearing, talagang lininis na niya pangalan nito si Senator Jinggoy, sabi niya, safe na, di ba? Pero dito, sa isa na to, pangalawa, ika nga, duly seconded na di ba? Pagka duly seconded na, sigurado na ho yan mga kababayan. Bakit ho ganon? Parang lumalabas parang mas bida, sabihin na lang po natin, si Bryce Hernandez kaysa sa kanyang boss na si Henry Alcantara. I would think that, Henry Alcantara is also part of it, no? But he was honest enough to admit that he was negligent. Sa tingin ko, Pinky, in other words, tamad lang siya, that as long as he was getting his fair share or his portion, he was already happy, no? And he admitted signing these papers even if he didn't know that those projects were not really constructed. So I think my feeling is that it was really Bryce Hernandez and JP Mendoza that really knew the details and the operation, and it even Sally Santos of Sims Construction, which got a lot of projects from the district office and did a lot of the ghost projects. According to her, that she was forced to lend her
license to Bryce Hernandez and JP Mendoza kasi po in-house nga daw. Meaning in-house, ano lang yan, paperwork, so there's no actual project, but she was forced to lend her license of the fear of not being able to get any more contracts. So being a contractor, she had no choice but to lend her license to them for their use. Right. So, sa kanila po, ang lumalabas ho kasi, magkakampi si Bryce Hernandez at si JP Mendoza versus Henry Alcantara. That's how I'm seeing this actually unfold. Because you have Bryce Hernandez saying that he did everything upon the instructions of Boss Henry. When si Henry Alcantara naman po, ang tinatanong, ang sinasabi naman po ni Mr. Alcantara, wala nang sinabi itong si Bryce Hernandez, kundi si Boss Henry at si Boss Henry. Sa kanilang dalawa ho ba, sino ang inyong mas pinaniniwalaan? Well, it's difficult because I think both of them are guilty. It's just a matter of weighing who is the most guilty among them, kung sino talaga yung mastermind. But Pinky, yung isa pang I would want to ask on the next hearing, yung si J.M. Ramos, no, the engineer that refused to sign yung pong acceptance kala Bryce and JP Mendoza kasi nga po ghost nga daw. So I think he would be a key figure in this hearing, and that other engineer guy earlier who spoke about it, no, about ito pong modus nila Bryce and JP Mendoza. So yun po, and also I asked Bryce and JP how come they had to go, ba't kailangan nilang gawin yung ghost projects? Eh, sabi ko nga. Pagka medyo nahirapan na, Tagalogin mo na. Ay, ako niyan, advocate ako niyan. Yung tipong Tagalog na lang, nahihirapan ho tayo sa English eh. Diba, ba't ka mag-i-English eh? Ganda-ganda na salita natin. Isa ko sa mga pinakamaganda salita ng mga Pilipino. Tagalog, Bisaya, Kapampangan, Ilocano. Magaganda ho mga salita natin, English. Tagalog talaga ho eh, madaling intindihin, di ba? O, magtaas ng kamay yung mga gustong Tagalog dyan. O, pag nakikinig tayo ng hearing, pag puro technical ang mga sinasabi, hindi natin maintindihan. Alam mo, minsan may pakinaalam naman lang pakinabang, pero ba't naman gagawin mong ghost, no? I mean, di ba, mas at least may substandard, meron gagawin, deliver what is due, pero ito gagawin ghost. And he was saying that tumaas na daw yung tara, no? That's right. That's one more thing that we have to pursue. And kung sino talaga yung proponent, I was trying to ask who the proponents are, be it a politician or be it a higher DPWH official. So hopefully we can get extract this information in the coming hearings, no? Because sir, I don't believe. Yes. You can only get that from Bryce because Henry Alcantara is pleading ignorance pagka tinatanong ko may proponent, hindi ho ba? Kasi itong si Bryce ang nagsasabing may proponent, may politiko. Ito naman pong si Henry Alcantara ay nagsasabing wala akong alam sa sinasabi ni Bryce. Yeah, that's the thing, Pinky. And also, if we can siguro kung ma-invite yung mga higher DPWH officials who were mentioned, no, yung mga USECs who were mentioned, probably they will have some information who the proponents are.